Correct. So, ang sagot sa kanya, akala mo lang meron, pero wala. Para sabi yan na. Sa ano nga yun? Di ba? Akala mo lang meron, Bata-bata, paano ka Hello mga kausapang El, belated Happy Valentine's Day po sa inyo. Kasi by the time that this episode airs, lagpas na tayo sa... Lagpas na. Valentine month natin, no? Pasensya na po, medyo natagalan bago kami ulit nakagawa ng episode. Pero at least we're back. At yun na nga po, ito yung ating post-Valentine's Day episode. At kahit na February na, lagpas na po ng February, by the time that this episode airs, love is still in the air. Correct. Diba? Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco at syempre po hindi po pwedeng mawala at makumpleto ang usapang L, no? Kung wala po ang nag-iisang abogado ng bayan at paboritong lecturer sa bar, sa MCLE, etc. law professor, si Attorney Al Jumrani. Thank you, Judge. Hello. And belated Happy Valentine's Day. Yes, and belated sa'yo rin. Happy Valentine's Day din sa lahat na ating mga kausapang L. Ayan, so sabi nga ni Judge, love is in the air kahit paminsan ay may mga heartaches. Yes. Diba? Pero ganun pa rin naman. Hope is eternal. Yes, hope is eternal. Kumbaga, kahit may heartache, meron pa rin chance for redemption. Ayun. So ako po muli si Attorney Al Jumrani at welcome to another episode, the post-Valentine episode of Usapang L. Ayan. Medyo ironic nga kasi yung episode natin is about Valentine's Day pero tulad nga na nabigit natin na merong heartaches na kaakibat ang love, pag-uusapan din natin ang cheating. Ayun. Yun ang ironic doon. Diba? We said nga, hope is eternal, may pag-asa, etc. Pero puntahan muna natin yung heartache. Kasi usapang love tayo, pero doon tayo sa pain. Correct. Sa negative side of being in a relationship. So, sa cheating nga. So, dito nga, kasi tungkol sa love, mga kausapang L, pag-usapan natin yung realities of love din, including the legal questions na kapag nasira ang tiwala. Now, marami nagtatanong kung Valentine's at dapat ba puro love nang wala na bang hustisya kapag nag-cheat si partner? Ay, naku, perfect. Kasi maraming naguluhan dito sa bagong ruling ni Justice Leone ng Supreme Court sa case na GR number 264870. Yes. Bakit nga ba? Ang sabi kasi doon, cheating per se, or cheating alone, yung act of infidelity mismo, hindi agad krimen under the Violence Against Women and Their Children law. Yun nga. Diba? Yun yung na parang nakakashock, no? Kaya nga natin na pag-usapan na post-Valentine, no? At least naka-recover na yung mga sa Valentine's Day, whatever. Valentine's Day spirit, so to speak, yung intense affection. Yeah. So nandito na tayo sa reality check. Ayan, oo. Kasi totoo yan, reality check. Kasi di ba parang two people meet each other, they fall in love, tapos along the way, sana kung lagi magtagal until the end of time or until the end of their lives, di ba? Pero kasi meron talaga. May nangyayari. Oo. So you have two loves, so to speak, pero clashy against one another. Yun na nga. Lalo na nga, pagka yung love, hindi na exclusive. Yun. Lalo na pag nagkaroon na third party. Yun na pumapasok ang cheating. At mas mahirap yun. Doon sa part nung nasaktan. At kung yun na nga, in the context of a married relationship, kumbaga may marriage. Kasi mas mahirap yung nun para sa kung sino man, it's either the husband or the wife. So, kahit hindi nga married, yung iba nga, talagang they will insist, di ba tayo? Bakit mo nagawa to? Correct. So, sagot sa kanya, akala mo lang meron, pero wala. Para sabi yan na, sa pelikula yun, di ba? Akala mo lang meron. Bata-bata, paano ka ginawa? Oo, yung kay Vilma Santos yun. Pero yung iba, si Carlo Aquino natin, bata pa siya nun, akala mo lang meron, pero wala. Ayun, di ba? Ngayon, pero balik tayo ulit. Ngayon, ito tong para lang maintindihan po natin mga kausapang El, bakit nga ba ganun ang pronouncement ni Justice Leone dito sa case na to, no, na cheating per se, hindi. Kumbaga, hindi siya mako-consider na violation ng BAUC, no? Correct. So, balikan natin yung GR number 264870.
bakit nga ba hindi namin binabanggit ang pangalan, mga kausapang L? Kasi pag nabasa niyo po yung desisyon, naka-cover siya talaga yung identities ng party. So, isa-cite lang po natin yung number niya, GR number 264870. Now, dito po, kinasuhan po si Mr. ng violation nga po ng RA Republic Act number 9262 or yung Anti-Violence Against Women and Children. Dahil po sa cheating. So, yun yung natin, context. Hindi po for other crimes, but for vowsy ito. The RTC convicted him and the Court of Appeals affirmed the conviction. Pero pagdating po sa Supreme Court, sinabi ni Justice Yonen, marital infidelity alone does not automatically amount to psychological violence. So yun po yun, ha? Hindi ibig sabihin na, pag nag-cheat, wala ng crime. Kasi maaaring may ibang crime, pero hindi itong psychological violence. Oo. Kailangan ipakita muna na ginamit ang affair para sadya, no? Sadyang saktan, kontrolin o sirain ng pagkatao ni Mrs. So meaning to say, may deliberate act doon si Mr., no, yung guilty party na kaya siya nag-cheat dahil nga gusto niyang may intention siyang saktan, no? Kontrolin o sirain yung pagkatao ng babae. Yun. At dagdag pa, Judge, dito kasi may affidavit of recantation si Mrs. Yung nagreklamo. Binawi niya ang kanyang mga statements laban kay Mr. Kaya lalo pang naging issue kung sapat ba ang ebidensya para sabihin may psychological violence. Can the case stand in the absence of the complaint? Tama. Pero hindi rin po matik yun na pag may affidavit of recantation, matik na madidismiss ang isang kaso. It's just that kinonsider ng Supreme Court yung totality. Yes. So, naging malaking factor itong affidavit of recantation. Kumbaga yung babae rin, yung most important witness. Correct. Dito. Correct. Kaya yung without her testimony, ba effect, no? Ni-recant niya lahat. So, mawawala na rin yung parang ng proof beyond reasonable doubt. Kasi wala na eh. Wala na. Kumbaga, yung maiwan mang ebidensya doon, hindi na siya sufficient to meet that burden of proof. Yun naman ang importance ng affidavit of recantation, no? At mahalaga rin ito linawin natin na sabi ng Supreme Court dito at idinaw to ng Supreme Court, hindi po kinukonsinte ang cheating. Kasi baka maging hindi naman pala siya vowsy violation. Lalo na kung sasabihin na kaya lang nag-cheat because of kalasingan. Or whatever. Yeah, whatever. At wala yung deliberate intent. Wala deliberate intent. Hindi po ibig sabihin na hindi siya krimen pa rin. It would still amount to a crime. Kasi infidelity po, tandaan po natin, it's still morally wrong and yun na nga, it can have criminal and civil consequences. No? Like specifically under the revised penal code. Kung hindi man po papasa sa vowsy, po pwede po siya, kung yung babae nag-cheat, po pwede yan adultery. Kung married siya. Kung married, ha? O kaya naman po, kung concubinage naman, pagka yung lalaki naman. Pero paano po, halimbawa, they're just in a relationship, not yet married? Yun. Ang naman doon, baka sa civil case naman siya for damages kasi meron kang moral damages, yung moral anxiety, etc., etc. Pero hindi siya ayun na nga, not matic na vowsy. Yun. So, kaya, ang ruling dito ay tungkol sa vowsy, hindi ibig sabihin na legal ang cheating. Correct. Kaya guys, hindi pwede gamitin ito na parang excuse or para escape na, again, tulad ng sinabi nga natin, dahil wala naman ako intensyon ay dapat hindi kakasuhan. Meron pa rin sa ibang batas naman. Correct. So, hindi pa rin legal ang cheating, in other words. So, hindi sapat na may betrayal at nasaktan lang si Mrs. Kasi syempre, di ba, you feel every bit violated. Oh, yes. Kasi, syempre, di ba, meron ka expectation of monogamy, expectation of trust, fidelity, etc. Pero, kailangan may proof of intent to cause psychological harm. To cause psychological harm, to control the woman, o kaya to destroy her as a person. Yung pangganti. Pangganti. Pero medyo mahirap yun. Kaya parang nalimit niya yung scope ng psychological abuse or violence under the vowsy. Kung halimbawa yung complainant ganito, how can I prove intent when it is
it does not manifest except through your actions, di ba? So, it's a state of mind, totality of evidence. Yun nga, totality of evidence. May mga halimbawa, mga text messages, ganito, sa sobrang galit ko sa iba ko gagawin. Oo, na para sigurong kung brazen talaga, alam na nung lalaki na nasasaktan tong babae, tapos serial pa rin, paulit-ulit. Ayun, siguro yun. Meron na lang makoconsider na yan na meron deliberate intent. Kasi alam mo nang nasasaktan, alam mo nang nasisira yung babae, alam mong mentally, emotionally, psychologically affected siya, and yet, ginagawa pa rin ng lalaki, ayun siguro, maano na yan na deliberate intent. Sige. Ngayon na Al, maganda i-compare natin to dun sa previous case. Kasi dati merong kasong dinicide din ng Supreme Court. Ito naman po yung GR number 252739. Doon naman po sa kasong yun, mga kausapang ang ponente po, yung sumulat ng desisyon, si Justice Hernando. Doon kasi sa naunang case na yon, itong 252739, medyo parang automatic na pagka nag-cheat ka, presume na may intent. Ayan, doon presumed ang intent na sasaktan si Mrs. Kaya magiging na siya, magko-constitute na siya ng psychological violence or abuse under the VAUSI. Ang logic kasi sa GR number 252739 ay ito, marital infidelity is inherently wrong. Tama, oo. Okay, kumbaga by nature, mali siya. Kasi parang, well, we all know this, when you are married, when you take each other as husband and wife, you commit to each other. Monogamous ang relationship. Pero, if you violate that oath, then it is inherently wrong. Yun ang sabi. Kaya automatic daw na psychological violence. Tama. Kasi expected daw na it causes psychological violence. Pero sa bagong ruling nga ni Justice Leonen sa GR number 264870, mas naging strict ang Supreme Court. With respect to proving psychological Hindi na violence. in-apply yung presumption of intent. Yes. So, kailangan talaga merong proof of deliberate intent. Correct. No? To cause harm, to control the woman, or to destroy her as a person. Yun po. So, in simple terms po, mga kausapang yung GR number 252739, basta nag-cheat po at nag-cheat si lalaki, si Mr. at nasaktan si Mrs., pasok na agad yan sa VAUSI. Pero pagdating po sa GR number 264870, hindi po sapat na nasaktan lang si Mrs. Kasi nga tinanggal na yung presumed intent to cause harm. Dapat may proof po or katunayan or katibayan na ginamit po ni Mr. yung cheating or pangangaliwa para manipulahin o kontrolin si Mrs. o talagang parang deliberately saktan po siya. Correct. Yun. So, kailangan ipakita na merong bad motive na yung affair ay ginamit para i-tilt ang balance of power sa kanilang relationship to weaken the woman victim. Kung private mistake lang at walang intent na manakit, diba? Pwedeng ma-acquit si Mr. under the VAUSI. Yun. At titinawin po natin ulit na hindi po tama ang mag-cheat. Yes. No? Under the VAUSI lang po Under itong the VAUSI, pinag-uusapan natin. Correct. Now, Attorney since post-Valentine's episode natin etong hugot legal tip natin ngayon. Sige, no? Ang VAUSI law po ay hindi blank check para makialam sa lahat ng away mag-asawa. Ayun yung doon, na parang hindi porke nga lahat na away mag-asawa VAUSI agad, no? Tandaan, hindi po porke nasaktan, may krimen na agad under the VAUSI. Yun ulit, under the VAUSI. So, Judge, para sa mga nasaktan at nasasaktan pa rin, okay? Whether during the heart months or other months or other days, dahil may third party sila, ano ang dapat gawin? Ano ang dapat tandaan? From the expert. Bakit ako? From the expert on love and faithfulness. So, hindi expert of having a third party. Hindi ho. But I am sure naman. Talaga. Si husband ko naman nung buhay siya talaga. Ba't sarado ba naman? Hindi rin Hindi mo kami magkasama lagi. So, parang ganun na lang kataas ang trust niyo sa isa't isa. Correct. Ganun naman dapat. Sabi nga nila, parang honesty yan Honesty is when you do the right thing even when no one is watching. Integrity yun. Integrity ba yun? Parang honesty, integrity. Kasi ito naman yung trust naman. Hindi niya kailangan mag-worry
na may gagawin ka kahit hindi ka niya binabantayan. Oo, parang ganun lang din yung, di ba nga kahit sa TikTok ngayon maraming trend na basta kukunin mo yung cellphone ng partner mo, tapos titignan mo yung reaction nung partner mo. Kasi kung magre-react, yung instinct, biglang babawiin. For malamang may tinatago. Correct, ayan. Ayun. So, yan po, isang natin yan. But anyway, tandaan po natin, cheating is still wrong. Morally and under civil law, and actually under the criminal law, revised penal code po natin, pwede pa rin siyang idemanda actually, no, kung sa hindi mag-asawa, yun nga, damages yan, o kaya kung mag-asawa, mas mahirap lang, no? Pwede kasi mag-adultery yan or concubinage, mas mahirap lang yung proof. At, pero para makulong po siya sa vowsy, babalik tayo ulit sa vowsy, kailangan ng ebidensya na nagdulot ito ng severe mental anguish, yung hindi ka makatulog, hindi makakain, nawala ng gana sa buhay, dahil sa systematic psychological abuse. At may deliberate intent nga. Yun nga, may power, merong intent to control, intent to damage the person, matilt yung power balance, no? At ulitin po natin, hindi po dahil sa kasong ito ay masasabi natin na kinokondone po ng Supreme Court. Kinukonsinte ang infidelity ng Korte Suprema. Hindi po yun, no? Ang sinabi lang po nila, hindi po lahat ng cheating ay pasok sa vowsy criminal liability. Correct. Hindi po porke nasaktan yung misis, matik na may violation na po ng vowsy under psychological violence. Correct. So, nandun pa rin yung proof of deliberate intent. Tama. At i-quote lang natin ang sinabi ng Supreme Court sa GR number 264870. It is when these acts are done with the intent to tilt the scales of power within the relationship against the woman, causing her to lose her autonomy, does the state have a legitimate interest in punishing such acts. Yun, mabigat. Yan. Kasi siguro, we have to remember that criminal law is strictly construed against the state. The state. Liberally construed in favor of the accused. Yes. So kung hindi malinaw yung acts, if it does not or if they do not fall under the definition of the law, then hindi siya mapoprosecute as such. Tama. So para lang din po simplihan natin Attorney Al, kung si Mr. nagkaroon ng affair pero itinago lang at hindi ginamit para kontrolin si Mrs. or to tilt nga the scales of power, masakit pa rin yun pero hindi agad pasok sa vowsy. Pero iba naman kung ipinagyayabang niya yung affair, yun na nga, para pag-usapan natin kanina, alam na niya yung ng misis niya na nasasaktan, pero finuflaunt pa rin niya para mapahiya si misis, deliberately saktan siya, o ginagamit naman ito para takutin or manipulahin siya, doon, pwede pong pumasok na may violation po ng vowsy, yung psychological abuse or violence, bukod pa, in addition to, possible nga po, yung concubinage, kasi lalaki to eh. So, pagka dun po natin yung context, lalaki kasi yung perpetrator, so dun siya papasok. Vowsy and concubinage siya. Yun, no? Mahirap lang. Ang ganda ng paalaala ni Judge, saka yung summation nga nitong paksa natin on cheating in relation to vowsy and also in relation to other crimes as defined under the Revised Penal Code. Tandaan, hindi lahat ng masakit ay criminal. Law is objective kahit ang love ay subjective. Ayun, oo. Kaya ngayon pong mga darating pang Valentine's, kasi tapos na Valentine's piliin natin na magmahal ng tama, okay? We choose to love correctly, ganun ba yun? At kung nasasaktan man, gamitin ang batas sa tamang paraan. Parang mahirap, no? Parang kung ikaw yung babae, na-betray ka, ganun, parang maiisip mo na, paano mo gagamitin sa tamang paraan, di ba? Nasaktan ka na nga. Pero yun na nga po, kasi dun po sa konteksto ng batas na to, kailangan ma-prove nyo na talagang may deliberate intent. Dun po gagamitin. Kumbaga, hindi rin naman dapat inaabuso yung provisions on psychological abuse. And yun, so balik ulit tayo, no? So let's just spread love and hopefully yun na nga, we love the right way. Tama. We choose to love the right way by not hurting, but instead by expressing our love, yung love
love na nakakakilig. Oo. Di ba nararamdaman mo yung kuryente sa mga ugat mo? Ayan. Pero kasi pag lumipas sa ilang taon, hindi naman lagi may kuryente. Pero at least, better na walang kuryente kasi magkaroon ka ng kuryente dito sa inis. Di ba? Kasi nga nangangaliwa na. Di ba? Mas intense ang feeling mo doon. Alam mo, hindi ko naramdaman ito intensity ng feelings ko nung nagmamahalan pa tayo. Pero ngayon, grabe, ramdam ko ang intensity ng nangangaliwa ka. Pero negative. In a negative way. Ayun. Anyway, so, I hope you enjoyed our Valentine's Day episode na Usapang L. So that's all for now. Ako po muli si Atty. Al. At ako naman po si Judge Jing Uyenko Nolasco. At again po, belated Happy Valentine sa atin pong lahat, whether you're in a relationship or kung kahit po single. Kasi self-love. Yes, no? correct. Importante po yung self-love. And of course, yung love for God. Yan. Know your rights, protect your heart, and stay empowered. Hanggang sa susunod pong episode ng Usapang L.